Magsitayo na po ang lahat. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inaanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinhagang ito, kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo at lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harap ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayoy, nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay naghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo, at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Naaalala niyo po yung pinaka-nakakahiyang karanasan po ninyo? Pinaka-nakakahiya. Naaalala niyo pa po? Ano yon? Sige nga, sabihin niyo sa katabi ninyo, ano yung pinaka-nakakahiya? Na halos lumubog kayo sa kinatatayuan niyo, minsan hindi ka magpapakita ng ilang araw o ilang linggo dahil nakakahiya yung nangyari
sa iyo. Pwedeng magkwento ng love life? Okay lang po ba? O talaga naman, ang bilis na magot ng mga lektor ha? Nung binata pa po ako, hindi na po kasi ako binata ngayon, matandang binata na po ako. Nung binata pa po ako ay, siyempre, nagka-crush din tayo, di ba? Meron ka ring inirog sintat mahal pag-ibig love nung ikaw ay bata pa, teenager. Ayan. Naalala ko po, ako'y pumupunta doon sa bahay nung aking sintat irog pag-ibig mahal nung time na yon. At madalas po kami, pag pumupunta ako at bumibisita, tumatambay kami doon sa gate nila. Sa gate, tambay kami. Masaya na kami noon. No? Hindi namin kailangang mag-food trip. No? Hindi kailangang magpunta sa mga iba't ibang mga kainan. Masaya na kami na doon sa gate nila, kwentuhan kami, ganyan. Maya-maya, biglang may dumating. May dumating nakamotor. Ang tatay ko nakamotor. At may angkas. Hulaan nyo, sino angkas? Nanay ko. Hulaan nyo kung ano hawak ng nanay ko. Ha? Latigo. Galit na galit ang nanay ko. Pinuntahan po ako sa bahay ng aking, special someone. Bakit? Kasi ako hindi nagpapaalam. Lagi na lang ako umaalis gabi-gabi, hindi nagpapaalam. Ayan. Kaya, nagalit si nanay. Yun ang maituturing ko na pinaka-nakakahiyang tagpo. Imagine ninyo, ang pogi-pogi ninyo, di ba? Nandun kayo, kilala kayo ng mga kapitbahay, nandun ang pamilya nung biglang sinundo ka ng nanay mo, may latigo. Sa sobrang hiya ko po noon, ako'y nagpakalayo-layo. Hindi ako inabutan ng latigo. No? Hindi, nagpakalayo-layo ako at hindi ako bumalik. No? Naglayas po ako. Naglayas po ako ng 1 oras. Tapos bumalik din ako, siyempre. Bakit ko po sinabi ito? Dahil sa Ebanghelyo, ito'y tungkol sa kahihiyan. Kahihiyan mula doon sa kwento ng ating Panginoon na ang tao, pagdating sa isang handaan, ay doon siya uupo sa upuang pandangal, agad-agad. No? Kaya ano sabi doon sa kwento ng Panginoon? Humanda ka. Darating ang sandali, lalapitan ka nung nag-imbita sa iyo at palilipatin ka sa isang upuan na mas mababa. Nakakahiya iyon. Kahiya-hiya. Tayo pong lahat, mayroon tayong mga karasan. We have our own share of shame, embarrassment. No? Meron tayong ganyan. Nakakahiya, pilit nating itinatago. Nakakahiya hanggat maaari sikreto. Sa pamilya lang yan o minsan sa sarili mo nga lang. Nakakahiya dahil ito ay kahinaan mo. Ito ay maaaring diferensya sa katawan. Ito ay marahil ay diferensya sa ating kakayahan. Nakakahiya yung ating kahinaan. Pero alam niyo po, kung titingnan po natin yung sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, ang sinabi niya, kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Si Pablo mismo, si San Pablo mismo, ang naging tagapagpahayag ng mabuting balita sa mga hentil, sa mga pagano, ay may sariling kahihiyan. May sariling kahinaan. Pero, hindi niya ito itinatago. Sa katunayan, ano sabi niya? Ipinagmamalaki ko pa ito. Bakit? Anong dahilan niya? Dahil dito lalong magiging matayog, lalong makikita ang kapangyarihan
ng Diyos. In our weakness, we see the strength of God. May kanya-kanya tayong kahinaan. Like for example, ito po mga kapatid kong pare sa inyong harapan. No? Kami po'y magkakasama dito, kami nagtutulungan dito sa Quiapo. Okay, sabihin nyo, mga gwapo na sila. Okay na yon. O mukha silang mga banal, kasama na ako, okay lang po yon. Pero hindi namin maikakaila, may kanya-kanya rin po kaming diferensya. Hindi laging kami ay may nagkakasundo. Meron kaming hindi pinagkakasundoan. Hindi laging at peace kami sa bawat isa. Yun naman po ay katotohanan. Pero, ang maganda po dito, doon ko mas nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Na sa kabila ng aming pagkakaiba, sa kabila ng minsang hindi namin pagkakaintindihan, nananatili pa rin kaming nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Bakit? Dahil sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. It has nothing to do with who we are and what we can do. It is about the grace of God. Sapat, ang sabi ni San Pablo, sapat ang biyaya sa bawat isa sa atin, sa ating kahinaan, sa ating kahihiyan. Kaya nga ba, hindi natin kailangang ipagkatago yung ating mga kahihiyan. Dahil sa gitna ng ating kahihiyan at kahinaan, mas nakikita ng mundo ang kapangyarihan at kalinga ng Diyos. Amen? Ito pong taong ito, hindi ko malilimutan. Bakit kaniyo? Ngayon ko lang po naranasan na ako ay maospital. Okay? Siyempre po, hanggat maaari, you want to appear as strong and independent. You want to appear na you can do things. No? Yun po, bilang pare. No? Pero ngayon taong ko po naranasan na ako ay na-ospital, I have to be rushed to the hospital. Ngayon ko lang po naranasan na ako inambulansya. Isang Sunday din po iyon. Nung ako'y binaba mula sa kwarto ko, inakay ako hanggang sa ambulansyang nakapark dito sa Quezon Boulevard at sinugod po ako sa ospital. At hindi lang doon natapos ang kwento. Siguro yung iba sa inyo narinig na. Na doon sa ospital, kailangan, ito na po ang pinakanakakahiyang karanasan ko, kailangang lagyan ng tubo ang ano ko. Yun. Catheter. Kailangang lusutan ng tubo. Kailangang buksan mo ang zipper mo. Kailangan mong ibaba ang pantalon mo na hindi pa nangyayari sa akin. At sa mata ng mga doctors and nurses, halong babae at lalaki, I have to be vulnerable. Wala akong magawa. Kung hindi nila gagawin iyon, napakahirap nung kalagayan ko. Hindi na ako makahinga dahil hindi na ako makaihi. Punong-puno na ang katawan ko ng ihi. I suffered from UTI. And I was so vulnerable. Nakakahiya iyon. Yung isang staff nga natin dito, kasama ko pa. Ewan ko lang kung nakita niya. No? Buti na lang, wala dito na. Nagtuturo na sa eskwelahan. But after that, ilang araw po ako na sa ospital. Bumalik po ako dito. Alam niyo, pagbalik ko dito, may bag akong dala-dala, hila-hila. Doon sa catheter ko. Hindi niyo po alam, kinakausap niyo ako, umiihi ako. Doon sa catheter, doon sa bag ng urine na nakatali sa paa ko. Hiyang-hiya ako. Gayon pa man, sa gitna ng kahihiyan na iyon, doon ko naman po nakita ang kalinga at kapangyarihan ng Diyos. Minsan, kailangan talagang mapahiya tayo nang malaman natin kung ano ang mas mahalaga. Kailangan minsan mabash ka sa social media para makita mo kung ano ang mas mahalaga.
Kailangan talaga minsan tayo'y malagay sa alanganin nang makita natin kung ano ang mas mahalaga. At ang mas mahalaga ay ang kalinga at kapangyarihan ng Diyos. Huwag tayong mahiya sa ating kahinaan. Huwag natin masyadong ipagkatago-tago yung ating kahihiyan. Kagaya ng sabi ni San Pablo, ipinagmamalaki ko ang aking kahinaan dahil doon nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Sa ating kahinaan, lalong lumalakas ang Diyos. At ang biyaya ng Diyos ay sapat at sobra pa sa lahat, para sa lahat ng ating kahinaan. Amen.